sa ating gawain. Tayo po ay tumayo at simulan po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Kayo po ay dakilang Panginoon. Kayo ay sagalang pagpala. Kayo ay sagalang pagmamahal, O Diyos. Kaya sa oras na ito, deserve niyo po, Panginoon, na tumanggap ng mga papuri at pasasalamat, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hindi na po tayo ay madalangin.
Hallelujah.
hapon po ito, hindi ay bumabati po ako sa lahat ng ating mga tagapanood. Saan man po kayo naroon, ay bumabati po kami sa inyo na isang magandang hapon, maligayang pakikinig at panonood. Ang pagpapalang ng Diyos ay sumaating lahat, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at dito sa ating mga karating bansa sa Asia, at sa iba pang mga lugar, saan po kayo naroon, at naabot po kayo ng hiling na ito, ay alam natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, patuloy na nagsasalita sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon at ngayon pong hapon ay tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang mga salita. Sabi po ng awit, loobin mo ang buhay ko'y maging banal yung tahanan. Yun po ang nais ng Panginoon para sa atin. Maging tahanan tayo ng Diyos. Kaya ang atin pong teksto ay magkatagpuan po sa 1 Corinthians 6:19-20. Ito po ang sinasabi. 6:19-20. Ang salita ng Diyos sa Tagalog ay ganito po ang nakalagay. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong tinanggap ninyo mula sa Diyos at nasa inyo? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin niyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At ang pamagat po natin, ating pag-aaralan ngayon, who really owns you? Sino ang tunay na nagmamay-ari sa iyo? O kaya ay, who is living within you? Sino ang nakatira sa loob mo? Makikita po natin na kapag tayo makakapunta sa mga bahay, makikita natin yung bahay ay maganda, malinis, at nasa ayos ang lahat. Sasabihin, ang linis naman ang bahay nila. Sino kaya ang nakatira sa bahay na ito? Pero pagka napunta kayo sa isang lugar na napakarumi, puno ng basura ang bahay, sasabihin, sino naman kayo nakatira dito sa bahay na ito? Napakabaho, napakarumi. Meron pa kaya nakatira sa bahay na ito? Nakakatagal kaya yung may-ari ng bahay na ito sa amoy at dumi ng bahay na ito? Ibig sabihin, kapag ang bahay ay marumi, hindi kasalanan ng bahay, kundi ng may bahay. Kaya pagka ang bahay po natin ay tumutulo, hindi kasalanan ng bahay, kundi ng may bahay. Sino ang may karapatan, ay sino ang may responsibility na ang mga butas sa bubong ay kanyang tagpian, kundi yung may bahay. Kaya ang nababagabag ay hindi yung bahay, kundi yung may bahay. Pagka napakarumi ng loob ng bahay at puno ng basura. Kaya dito natin makikita who owns you. Sino nagmamay-ari sa iyo?
sino nakatira sa iyo. Makikita sa buhay ng tao kung sino nakatira sa kanya. Ito po ang ating pag-aaralan. Sandali po tayo tumungo. Tayo magdalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sa hapon ito. Sapagat kami, Panginoon, bagamat lockdown, maraming mga hindi nakakarating sapagat wala pang mga sasakyan. Alam namin, Panginoon, ang mga makabagong gadgets ngayon ay nakakaabot sa mga tao ang mensahe nito. Hindi po kayo nanilimitahan na hindi may parating sa inyong mga anak. Ang mensahe hatid niyo sa kanila. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga mensahe mula sa puso niyo ay makarating sa puso ng bawat isang nakikinig at nanonood sa kasong ito. Mangusap po kayo sa aming lahat. At hayaan niyo, Panginoon, na itong tahanan ito, itong katawang ito na binigay niyo sa amin, Panginoon, ay maging tunay na tahanan niyo. Sapagat kami ang tunay na templo ng Espiritu Santo. Marami pong salamat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya, ang unang puntos po natin ay nasabi, God owns you. Pag-aari kayo ng Diyos. Kaya sasabihin natin, pag-aari ba ako ng Diyos? Kaya may mga pagkakataon, pagka hindi natin alam na tayo ay pag-aari ng Diyos, dalawa lang naman ang pwede mag-ayari sa atin. Either ang Diyos o si Satanas. Dalawa lang ang nagnanasa na tayo ay mapa sa Kanya. Ang Diyos na nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin. O si Satanas na nais na wasakin ang buhay natin. Kaya, nasa atin po ang pagpili kung sino ang bibigyan natin ng karapatan na magmay-ari ng ating buhay. May free will po tayo. May freedom of choice. Kung nais natin na ang Panginoong Jesus ang mag-ari ng ating buhay, ay tatanggapin natin siya bilang Panginoon na kapagligtas ng ating buhay. At siya papasok sa atin at siya ay titira sa atin. At gagawin niya tayong banal niyang tahanan. Kaya, ang sabi, God owns you. Paano naman ako naging pag-aari ng Diyos? Your body does not belong to you. Ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu, ay hindi mo pag-aari. Ni hindi ka rin pag-aari ng iyong mga magulang, bagamat sila ang naging human instrument para magpamanakan dito sa lupa. Sapagkat binigyan lang sila ng kapangyarihan at kakayahan ng Diyos para maisilang ka sa mundo ito. Sa anong paraan naging pag-aari tayo ng Diyos? We are God's property. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Sa paanong paraan tayo naging pag-aari ng Diyos? Una, God created us. Sa Book of Genesis, makikita po natin na nilikha tayo ng Diyos. Saan natin matatagpuan? Genesis 1:26. At sa Genesis 2:7, ay makikita po natin doon na tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi po tayo galing sa unggoy, kagaya ng mga sinasabi ng mga scientists na sa pamagitan daw ng evolution, yung theory ni Charles Darwin ay mula sa isang single cell, naging complex at naging unggoy, at mula sa unggoy, nagmula ang tao.
Hindi po totoo yun. Theory lang po yun. Hindi ko napatunayan yun. Sana lahat ng unggoy nagiging tao na ngayon. Pero ibang species ng unggoy, ibang species ng tao. Kaya nilikha tayo ayon sa ating uri. We were created according to our kind. At tayo ay, sabi, ang mangga ay mamumunga ng mangga, hindi santol. Ang santol, mamumunga ng santol. Kaya ang tao, namumunga ng tao. At ang unggoy, mumunga ng unggoy. Pagkat yun ang kanilang lahi. Salamat sa Panginoon. Una, kaya tayo, sinabi ng Diyos na pag-aari niya tayo sapagkat He created us. Mula sa isang kimpal na putik, alam niyo yun, very humbling ang pinagmulan natin. Sapagkat ang lupa ay tinatapak-tapakan, ito ba? Dinuduraan, dinudumhan, tinatapunan ng mga basura. Pero nung kailangan tayong likhain, hindi nag-atubili ang Diyos na marumihan ang kanyang kamay. Kumuha siya na isang timpal na putik, nililok niya yon ayon sa ating imahe, may mata, may ilong, lahat-lahat. Alam nyo, nag-exert ng effort ang Diyos nung tayo likhain. Nung likhain niya ang mundo, He just spoke the word. Nagsalita lang siya. Nung puno na kadiliman ang mundo, sinabi niya, let there be light. And there was light. Lahat ng bagay dito na nakikita natin sa mundo, He just spoke it into existence. Lahat ng yan ay nalikha sa pamagitan ng kanyang mga salita. Lahat. Pero nung kailangan likhain ka ng Diyos, kinailangan niyang marumihan ang kamay. Kinailangan niyang mag-exert ng effort. At pagkatapos na malilok na niya ang tao, ang sabi, hindi ko alam kung ibinilad pa niya para matuyo. Pagkat clay lang tayo, putik lang tayo. At pagkatapos noon, hiningahan niya tayo sa butas ng ating ilong, ang sabi, at tayo naging kaluluwang may buhay. Kaya tatlo ang bahagi ng tao. Yung kimpal na putik, ito yung katawan. Nililok lang niya yan. Pagkatapos ay hiningahan niya tayo sa ating ilong ng hininga ng buhay. Ano ibig sabihin ng hininga ng buhay? The Zoe kind of life. Ay ibig sabihin, yung hininga mismo ng Diyos ang nasa atin ngayon. The Zoe kind of life. Yun ay incorruptible life. Immortal life. Kaya dapat, nung tayo hiningahan ng Zoe kind of life, tayo ay immortal. Hindi tayo mamamatay. Kaya lang, nagkasala tayo, kaya tayo nagkaroon ng kamatay. But we were created to be immortal. Yun ang plano ng Diyos para sa atin. Pero, dahil sa pagkakasala, nawala ang lahat ng yun. At ang sabi ay nagkasala tayo. Kasala si Eva at si Adan at naipamana niya sa buong sangkatauhan yung kasalanan niyo hanggang sa atin. Kaya pati ang mga bata, titingnan niyo na ang mga bata na mukhang anghel, pagkagaling pala. Pero pagka lumaki-laki na yan, ay may sarili ng gusto, may sarili ng paraan, at ayaw na sumunod sa magulang. Bakit? Kasi naroon na yung binhi ng kasalanan sa kanya.
Ngayon, ano nangyari? Patungo sana sa kapahamakan ang mga tao. Kaya sabi, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala nga, di nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya anong dapat mangyari? For the wages of sin is death, ang sabi. Sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat tayo ay mamamatay. Tayo ay pupunta sa impyerno kapag tayo ay makasalanan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay nagmahal sa akin. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Naawa ang Diyos sa atin dahil pupunta tayo sa impyerno, kaya pinadala niya kanyang bunso na anak upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. At yun ang pangalawang dahilan kung bakit hindi natin pag-aari ang ating sarili. Una, by virtue of creation. God created us. Secondly, by virtue of redemption. Tayo ay tinubos ng Diyos sa pagkakasala. Para yung may diba? May sing-sing ka. Tapos ay nangailangan ka ng pera. At yung sing-sing mo ay may halaga, ginto, yate o ano man. Tapos, sinanda mo. Ngayon, wala kang pera, maririmata. Diba? Mapapasa kanila na, hindi mo matutubos. Kaya ang mangyayari, mawawala yung sa'yo. Malibang may tumulong sa'yo. O sige, ako natutubos ng singsing mo. At siya ang magpapalo. Pwedeng ibigay sa iyo, ulit yung singsing, o sa kanya. Depende sa inyong usapan. Pero dito, ang sabi, nasanda tayo sa pagkakasala. Dapat tayo ay mapupunta sa impyerno. Pero tayo ay tinubos ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Kaya tayo ay lumaya sa pagkakasala. Yun po ang dahilan kung bakit you do not own your body. You are not your own, nagsabi. You are God's property. Pangalawa, God lives within you. Okay. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, ay tumira na sa iyo ang Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nakatira na siya sa iyo. Okay. Ngayon, kung nakatira na si Jesus sa atin, ano naman ang dapat natin gawin? Sapagkat ginawa niya tayong tahanan. Subukan niyo. Halimbawa, President Duterte, sasabihin, Sister Micah, pupunta ako sa inyo. Mag-stay ako ng 3 araw. Ano sasabihin mo? Huwag po. Maliit lang ang bahay namin. Hindi kayo pwede doon. Naku, nakakahiya po yung bahay namin. Huwag po kayo pupunta. Hindi lang ang, halimbawa man, gusto niya na pumunta si President Duterte. Naku, sasabihin sa mga magulang niya, kung pupunta doon dito si President Duterte, kailangan ilda natin itong bahay. Saan natin patutulungin? Naku, mag-is-is naman kayo, mag-alis naman kayo ng mga, tanggalin nyo naman yan. Alam nyo, pag kami dumarating na mga bisita mula sa ibang bansa, visiting dignitaries, mga presidente ng Amerika, presidente ng Japan, Prime Minister ng Japan, bibisita sa Pilipinas for 1 week.
halimbawa. Ano ang ginagawa? Naghahanda. Ano ang ginagawa? Naglilinis. Yung mga dadaanan mula airport hanggang doon sa Malacanang Palace, dapat yun ay walang makitang mga pangit sa mata. Ako, yung mga barong-barong dyan, ay tanggalin. O kaya lagyan ng tabing para hindi makita. Lahat ng pangit sa paningin. O yung mga basura dyan, mga nagkalat, linisin yan. Yung mga dadaanan ay kinakailangan maganda. Kaaya-aya sa paningin. Nagahanda. Kaya tayo, hindi lang si President Duterte ang darating, hindi lang mga visiting dignitaries ang papasok sa bahay mo, kundi ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Anong klaseng paghahanda naman ang gagawin natin para makita naman niya na maganda yung lugar? Nakakatawa kasi nung pumasok siya doon, hindi ko naman kailangan maghanda. Naghanda ka ba? Bago siya pumasok. Inihanda mo lang yung puso mo. Na sinabi mo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Nagbago ka lang ng isip. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng pagkakasala. Linisin niyo po ako, Panginoon. Tinatanggap ko kita sa puso ko bilang sarili kong kagawin. At nung pumasok siya doon, ano sa palagay niyo ang ginawa ng Diyos? Nandiri ba siya? Ay! Ibang klase yung bahay ko. Ako, hindi ako pwede tumagal dito. Tinanggap ka niya as you are. Sinful as you are. Kung drug addict ka noon, kung murderer ka noon, tinanggap ka niya. Kahit ano pa ang nakaraan mo, kahit ano pa naging pagkakasala mo, nung humingi ka ng tawad, nilinis ka niya. Grabe. Alam mo yun? Sa isang iglap, from sinner to saint, ganyan na nangyari kay Maria Magdalena. Nung magkaroon siya ng encounter sa Panginoong Jesus, alam naman natin, si Maria Magdalena ay isang masamang babae. Prostitute siya. Sa pamagitan ng kanyang mga pang-aakit, karektan, alindro, ay marami siyang mga lalaki na rahuyo sa kanyang kagandahan. Magkita sila ng Panginoon. Hindi na na-explain kung paano sila nagkita. Basta ang sabi, nung magkita sila, mula kay Maria Magdalena, lumabas ang 7 uri ng masasamang espiritu. 7 demonyo ang nakatira kay Maria Magdalena. Pero nung encounter niya ang Panginoon, tumakas lahat yung masasamang espiritu. At siya ay naging magdalena. Sa isang iglap, yun. Pero ngayon, dahil sa nabuhos na dugo ng Panginoon, pagka tayo hihingi ng tawad, sabi sa 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, nilinis niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at karunungan. Doon po nangyari sa atin. Tayo ay nilinis at siya ay pumasok. Diba? Pero, makikita natin na noong pumasok siya, mula noon, hanggang ngayon, ilang taon na ba
na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, na born again ka, lahat ba ng bagay doon ay talagang malinis na? Lahat ba ng mga nakatagong skeletons in the closet, yung tinatago mo, mga lihim mo, mga lihim mong ginagawa, pagka nag-iisa ka, meron ka ba mga pinanonood na pornographic films, mga pornographic magazines na ini-enjoy mo habang ikaw ay nag-iisa? Marami pang mga bagay sa buhay natin ang hindi pa natin naisuot. At yun ang sinisikap ngayong alisin ng Panginoon. Yung kasalanan natin, hinihingi natin ng tawad. Pero, meron pa tayong dapat na gawin. Yun ay ang day by day na paglilinis natin ng ating spirito, kaluluwa at katawan. Ngayon ay, ang sabi sa Romans 12:1-2, sa Ingles, sa King James, at ito ay mga memorized verses namin. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa ibang sabi, reasonable worship. Ang sabi, ihain nyo ang inyong sarili na isang hain buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. This is your worship to God. Hindi tayo pwedeng mag-worship na labi lang ang ginagamit, pero yung ating puso at ang ating isip ay hindi malinis. Kaya ito po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nakatira ang banal na Espiritu sa atin is to make us holy every day. Sanctify us araw-araw na tayo ay gawing malinis ng banal na Espiritu. Nakakatuwa sapagkat nung tinanggap natin ang Panginoon, may mga pagkakataon na hindi natin alam na may nababago na tayo. Hindi abrupt change ang ginawa ng Diyos. Inunti-unti niya tayo. Kaya, meron pong isang lolo na ang tindi magmura. Na ngayon, sabi niya, bulak-bulak ng hila. Konting bagay lang sasabihin, may kasamang luwan. Parang habitual na niya, habit na niya. Pero nagkaroon ng Bible study doon sa kanilang bahay. Siya naman ay, sabi, dito lang ako, nasa sakas kasi. Nandun lang siya sa may porch. May porch sa kaya. Hagdan tapos ngayon at bago yung ano yung sa balkonahe. Tapos doon ay balkonahe. Nasa balkonahe na siya pero nag-Bible study nasa sala. Ngayon ay nag-aawitan, papakinggan lang niya, papakinggan. Pagkatapos, nakailang linggo. Tumanggap naman siya sa Panginoon kung siya ay pinag-pray. Okay naman siya, tinanggap niya ang Panginoon. Pero kala niya, walang nangyayari kung sa ginagawa sa kanya na nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Hanggang yung mga apo niya, ang nakapuna, sabi, no, alam niyo ba, isang linggo na kayo hindi nagmumura ngayon. Sabi niya, ha? Opo. Dati, araw-araw na nagmumura. Pero dito, isang linggong nakaraan, hindi po kayo nagmura. At dito,
Kanya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng pagpipray sa Kanya ng mga pastor, may nangyayari sa Kanya, may mga nabago sa Kanya. Kaya yung lahat ng mga basura sa buhay natin, kinakailangan mawala. Lahat ng pangit sa buhay natin, unti-unti ay sinisikap tayong baguhin ng ating Panginoon. Kaya, ano ngayon ang dapat gawin? Yung ating isip ay dapat magbago. Yung ating pananalita ay dapat magbago. Yung ating puso, ating damdamin ay kailangan magbago. Ito po yung isa rin sa mga naging memory verse ko, Ephesians 4:31-32. Ephesians 4. Dito po ang sinasabi sa Ephesians 4:31. Sa 25 mo. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Nabawasan na pagsisinungaling natin. Magulang-magulang tayo. Amen. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid. Kailangan daw, katotohanan ang sasabihin natin. Mga kapatid kay Kristo, dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Sino sa inyo ang hindi nagagalit? Lahat tayo ay nagagalit. Dahil tao pa rin tayo, di ba? Pero ang sabi, kung kayo magagalit, huwag kayong magkasala. Paano kaya yun? Tayo pag nagalit, ano nangyayari pag galit tayo? Diba? Nanununtok ba tayo pag galit? Nagsasalita ba tayo ng masasama laban doon sa kinagagalitan natin? Nagdadabog ba tayo? Pagkagalit, marami tayo ginagawa pag galit. Pero ang sabi, kung kayo'y magagalit, huwag kayong magkakasala. At huwag yung hayaan na lumipas ang buong maghapon yun, galit pa rin kayo. Bago daw lumubog ang araw, kailangan magpatawad na kayo. Ayan. Kailangan po, lahat po tayo, merong mga kahinaan. Pagka nagalit, ay nagkahalo ang balat sa tinalupan, sabi ng mga matatanda. Sabihin ay talagang magulo. Yung mga yun ay nasa damdamin natin. Huwag na kayong, meron pa sinabi, huwag na kayong mamumulyaw. Ano yung mamumulyaw? Namimisigaw. Huwag na kayong manlalait ng kapwa. Huwag na kayong magchichismis ng kapwa. Alam mo yun, ang mata natin kumisa mga kasalanan. Nung araw, makakita lang kami ng na nakakatawa. Uy, tinawa. At pupunaan pa namin, hindi naman namin kilala. Sasabihin, yung ako. Hindi na nahiya sa kulay niya. Kung noon ay gano'n tayo, dapat hindi naman. Naalala ko tuloy, masyado kaming mga Tagalog, masyado kaming umanghuli sa mga Bisaya. Pagka nagkamali lang ng pronunciation, pinagtatawa na namin. At
May mga sinasabi pa. Tagal mo na din ito, tonto ka pati ako. Dugay ka na sa Manila. Tonto ka pag ihapon. At pagka nagkakamali sila ng pronunciation, dahil naman sila Tagalog, tatawa mo. Sa akin, wala kang yun ako. Okay na okay yun. Basta may mapagtawa na kami, tuwa-tuwa kami. Hanggang sa, kahit na naging Christian, isang araw, nasa PICC kami may conference, mga pastor. Meron doong tumayo na sabi, alam nyo, kami mga pastor dito sa Luzon, kami pinasasama ang loob ng mga pastor sa Kabisayaan. Kasi pagka hindi nila na-pronounce na maayos, ang Tagalog, pinagkakaroon namin. Ngayon po ay kinukumbita ako ng Panginoon na tumayo bilang kinatawan ng lahat ng mga pastor sa Katagalugan para humingi ng tawag sa mga pastor na nasa Kabisayaan. Pwede po bang tumayo ang isa mula sa Visayas? Pwede po bang tumayo ang isa mula sa Mindanao? Pumunta po kayo dito sa stage. At pinapunta sila. Pagkatapos tumuhod yung pastor na taga-Luzon, taga-Luzon. Hihingi po ako ng tawad at kinakatawan ko ang lahat ng mga pastor sa Katagalugan. Pinagtatawagan po namin kayo para hindi namin kayo tanggap dahil iba ang dialect ko. Patawagin po kami. Nakatuto siya. Pagkatapos, yung dalawa, pastor ng Visayas, pastor ng Mindanao, tinayo siya. Sabi, opo, inaamin namin nasasaktan kami kapag kami nagtatawanan kami. Pero ngayon po, lahat po ng aming sama ng loob ay nawala ng lahat dahil sa ginawa na pag-ibig ng tao. Tapos, alam niyo yun, doon lang ako nakumbikta na hindi ko lang dapat pagtawanan ng iba ang dialect. Doon ako lang. Kaya, mula naman sa ko, tulungan niyo po ako. Na hindi yung difference ng dialect namin, o difference ng kulay, ay maging hagdan para ang pag-ibig ni Kristo ay mamalaki sa akin. Mga minamahal, marami pa tayong dapat ayusin. At ang Holy Spirit po ang umaayos sa akin. Ngayon, lahat ba ay kailangan ang Diyos ang mag-alis sa atin ng mga bagay na hindi dapat? O kailangan tayo ang magsuko ng mga bagay na alam mong hindi kalugod-lugod sa Diyos? Ito po ang nakita ko. Hindi aalisin ng Diyos ang mga bagay na mahal mo, pero hindi ka nilulugod sa kanya. Hanggat yakap mo yan, hindi aalisin ng Diyos. Malimang kusang isuko mo sa kanya. Sabi mo, Lord, iyong po dito. Alam ko, hindi po kayo nalulugod dito. Sinusuko ko po sa iyo. Yung iba ay sigarilyo, yung iba ay alak, yung iba ay hindi ko alam kung ano pa ang dapat na. Kung minsan, kahit mabuting bagay, pero hindi yun ang best para sa iyo, pinasusuko ng Diyos sa iyo. Kaya kailangan, sensitive ka sa Espiritu Santo. Ano po ibig sabihin mo? Pagka nasa iyo, banal na Espiritu, nakatirang Holy Spirit sa iyo, kausapin mo siya. Maging intimate ka sa Kanya sa pamagitan ng pakikipag-usap. Kung minsan, inaawit natin, Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. At alam niyo, pagka narinig ng Holy Spirit yan,
Kahit saan siya naroon, pupuntahan ka. Sapagkat may nagnanasa sa kanya. Pero kung naririyan na siya, andyan ang Holy Spirit at pinanyayahan mo, pero hindi mo naman pinapansin. Hindi mo naman pinakausap. Dead pa ka lang, nandyan nga siya, pinanyayahan mo tapos hindi mo pinapansin, hindi mo pinakausap. Mas busy ka sa cellphone mo kaysa sa kanya. Hindi natin nararamdaman kung minsan na nag-grade siya sa ating kilos. Paano ka magiging sensitive sa banal na skin? Talk to him. Fellowship with him. Kausapin siya. He loves to listen to you. Akala mo hindi siya concerned sa mga concerns mo. Hindi siya concerned sa tigyawat mo. Magtanong ka sa Diyos. Yung iba lang, mabuti ito sa tigyawat. Ito mo. Kung sige na mo, lahat natin ang sabi ng mga tanong. Magtanong ka sa Panginoon. Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin? Nadala ko yung patotoo ni Mang Lai. Diba? Dami-dami niya talagang tigyawat. Lagi siyang nagre-reklamo dahil sa tigyawat. Pero sabi sa kanya, hindi ako nagkakamali, natatanda ako pa. Ang sabi sa kanya ng Diyos, magpasalamat ka sa akin. Kahit na marami kang ligaw, magpasalamat ka sa akin. At noong natuto siya magpasalamat, yung tears of joy, yung Lord, patawad. Sabi na lang ako nagre-reklamo. Alam niyo sa lockdown na ito, sa mga nangyayari. Pagka nakikita ka ng mata, born again ka, pero reklamo ka ng reklamo. At sambago lang mukha mo lagi. Hindi ka masaya, hindi ka makapagpuri sa Panginoon. Nakikita ng mga tao yan. Nagiging pagpapala ba tayo? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, let your light shine upon all men, that they may see your good works. Dapat nakikita mo, bubuting gawa sa atin. Kaya tayo kinakailangan magdiwan sa buhay nito. Kaya, ang sabi ni Mang Lai, yung luha niya ng pagpapasalamat, hindi luha ng hinanakit, hindi luha ng pagrereklamo, hindi luha ng self-pity, kundi luha ng pagpapasalamat. Ipinunas niya lahat sa buong mukha niya. At doon, gumaling yung kanyang matigas. Subukan natin. Imbis na magreklamo, magpasalamat tayo. Imbis na mag-worry tayo, magalit tayo dahil sa mga pangyayari, magpasalamat tayo. At nanunugod ang Panginoon. Okay? God lives within you. Ang Holy Spirit ay nakatira sa iyo. God owns you. Pag-aari ka ng Diyos, nakatira ang Holy Spirit sa iyo. Ano ang pangatlo? Therefore, honor and glorify God in your body. Bakit laging body? Ba't hindi spirit? Ba't hindi soul? Kasi, ang nakikita lang sa atin, body, alam niyo yun? Nakikita ba sa inyo ang spirito nyo? Hindi naman eh. Ang soul nyo, nakikita rin, nagmamanifest. Kasi ang soul natin ay ang ating intellect. Pagka nag-express tayo ng ating opinion, ang intellect natin, ang mind natin, nalalaman na iba. Pagka i-express mo ang emotions mo, yung heart mo, ay nalalaman na iba. Nakikita nila kung makakabit ka. Nakikita nila kung palaaway ka. At ang katawan, ang nagmamanifest nito. Ito ang nagpapakita, ito ang nagde-demonstrate kung ano nasa isip mo, kung ano nasa puso mo, ang katawan natin. Kaya, itong ating katawan, ang sabi, let us honor God with our body.
sa paanong paraan natin ma-honor ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Sa ngayon, sa mga sitwasyon natin, maging joyful tayo in tribulation. Be joyful in tribulation. Yung kahirapan, kahit na mahirap ang buhay, kahit na ganito ang sitwasyon natin, maging masaya tayo. Alam natin ang kaibahan ng happiness sa joy. Diba? Ang happiness, nakadepende sa lahat ng sitwasyon. Pag may pera ka, masaya ka. Pagka nakakalabas ka, masaya ka. Pag wala kang pera, malungkot ka. Pag hindi ka nakakalabas, nakapunta ng SM, nakapunta kung saan-saan, nakakapag-McDo, nakapag-Jollibee, malungkot ka. Yun ang happiness. Pero ang joy, hindi nakadepende sa mga sitwasyon. Kaya kahit may lockdown, kahit wala kang mapuntahan, nasa 4 na sulok ka ng bahay mo, pero ang focus mo ay ang mabigyan ng honor at glory ang Diyos sa pamagitan ng iyong katawan, ano gagawin mo? Magpupuri ka sa Diyos. Kakanta ka. Kakausapin mo ang Panginoon, magpe-pray ka. Magbabasa ka ng Biblia. At yun ay nakapagbibigay doon sa ating Diyos. Nakita ko yung nahanap ko pa yung libro. Nabasa ko tungkol kay Richard Wurmbrand. Romanian pastor siya. Siya ay evangelical minister. Pero meron siyang Jewish descent. Meron siyang Jewish blood. At siya ay ikinulong ng 14 years at tinorture ng mga communist. 14 years, pero mo. Tapos ang pagkain nila ay crust of bread saka soup na liquid lang, parang liquid lang. At pumayat siya ng pagkapayat-payat. At kaya pala ginagawa yun ay para ang layunin ay itakwil niya ang Panginoon. Pero inyo doon sa prison cell ay meron doong malakas na pampalakas sinig. Araw-araw yun naririnig. Ang sabi, communism is good, communism is good, communism is good. Christianity is bad, Christianity is bad, Christianity is bad. Walang tigil. Give up, give up, give up. 14 years. Ngayon, meron pa akong torture. Yung palang tumayo ka dyan sa mall ng ilang oras. Mapapagod ka pala. Kahit na wala kang ginagawa. Eh pagka gumano na yung pagod, minsan nagpo-collapse na siya. At napakarami pa. Hindi na. Yun pala ang paraan ng brainwashing sa communism. Araw-araw, sasabihin, communism is good, communism is good. At ang dayo nyo nun, bumigay ka at itakbo mo sa Diyos. Ngayon, nasa selda siya. Naalala niyo, wala siyang Bible. Kaya napakaganda na pagka tayo ay naka-lockdown, mag-memorize tayo, mag-memorize ng verses. Walang Bible doon. Lahat lang ng natandaan niya at na-memorize niya, yun ang lumalabas sa isip niya. At meron nakalagay sa Bible niya na naalala niya. Wala po natin. Ang sabi, Luke 6:22-23. Meron pa tayo dyan. Luke 6:22-23.
Basahin muna natin, ha? Pagkat ito ang naalala niya kung siya ay nakakulong. Luke 6:22. Meron ba? Blessed are you. Ano yan? When men hate you, and when they ridicule you, and revile you, and cast out your name as evil. For the Son of Man's sake, rejoice in that day, and leap for joy, for indeed your reward is great in heaven. Leap for joy daw pagka ikaw ay pinipersecute, pagka inuusik. Naalala niyo, naku, hindi mo nagagawa yun. Na tumalon ako sa tuwa. Na ako ngayon ay inuusig at pinahihirapan. Hindi ko nagagawa yun. Kaya anong ginawa niya? Nagpasalamat siya, tumalon siya na tumalon. At nagpasalamat po, Panginoon, na ako'y inuusig dahil sa pangalan niyo. Salamat po, Panginoon, salamat. Nagtatatalon siya. Yung guardia, nasa labas ng selda niya, sinilip siya. Naku, sabi, nagtatatalon nito, nasira na ang ulo. Dahil ang dami nasisira ang ulo. Kaya, alam niyo kung ano ginawa. Yun palang mga ganun, na parang nasa verge na pagkasira ulo. Ibig sabihin po daw sa pagkain yun. Kaya, pinaghanda siya ng napakasarap na pagkain. Sopas, yung loaf of bread na maraming palaman, dinala sa kanya. Takang-taka siya. Bakit kaya? Tama ang sabi ng Biblia. Live for joy, for great is your reward in heaven. Ito na ang reward ko. Napakasarap ng pagkain na binigay sa akin. Naalala ko yun. Noong pinasa ko yun. Pabigyan sa namin mo, Panginoon. Totoo pala talaga salita mo. Pagka nagpuri kami sa iyo at tumalong kami sa tuwa, ay merong reward na ibibigay mo sa amin. Ngayon, ay papaano nila natatagalan? Ako sa palagay ko, baka hindi ko kaya. Pagka ganun, 14 years akong pahihirapan, baka hindi ko kayanin. Paano kaya nila natatagalan? At yun ay makikita natin sa sarili nila, hindi nila kaya. Pero kung na espiritu na nakatira sa kanila, yun ang nagpapalakas sa kanila. Kaya yun po ang maging panutunan natin ngayong lockdown. Sino makakapagpalakas sa atin? Ang Diyos lang sa pamagitan ng Espiritu na nakatira sa atin. Tayo ay magpuri sa Diyos at alalahanin natin ang Holy Spirit na hindi umaalis sa atin. Ang tawag sa Kanya ay Comforter. Nagbibigay ng kaaliwan. Kahit sa panahon ng kahirapan, nagbibigay siya ng kaaliwan sa atin, ng kagalahan sa atin, upang makapagpatuloy tayo. Hindi namin kakayanin ito without the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ang lagi nating anyayahan sa buhay natin upang makayanan natin. Hindi rin natin kaya mabigyan ng kaluguran ng Diyos kung hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Kaya ang Holy Spirit ang kumikilos. Yun ang sabi ni Benjamin, meron siyang tinanong na isang great man of God. Ang tawag sa kanya, Mr. Pentecost. Hindi ko lang matanda ng pangalan. Pero yun ang concept sa kanya. Sabi niya, sir, sabi niya gano'n, pagkita sa isang conference, pinuntahan niya, paalis na. Sabi niya, sir, how can I please God? Paano ko mabibigyan ng kalungkuran ang Diyos? At itong matandang ito ay itinoon yung kanyang dalawang kamay sa kanya hanggang sa napalapat yung kanyang katawan sa
pader. Ang sabi sa kanya, young man, don't you ever try. Huwag mo nang nasahin. What do you mean? Sabi niya, huwag mo nasahin na ma-please ang Diyos, mabigyan ng kaluguran ng Diyos. What do you mean? Sabi niya, it is not you. It is the Holy Spirit that is living in you. Hindi ikaw ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos, hindi mo kaya. Ang Holy Spirit na nasa iyo, na nakatira sa iyo, yun ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos. But without the Holy Spirit, you cannot. Hindi mo kaya. Kaya totally dapat dependent tayo sa banal na Espiritu. Mga minamahal, pastor ka man, manggagawa ka man, ordinaryong membro ka man, kailangan natin ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit lang ang makakapag-sustain sa atin sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin. Kahit na pangkaraniwang tao ka lang. Pagka umasa ka sa Panginoon, ang kagalakan at kalakasan ng Diyos ay isa sa iyo. At makakaya mo yan. Makakaya mo maitawid ang pamilya mo. Makakaya mo maitawid ang church na hinahawakan mo sapagkat ang Holy Spirit ay nakatira sa iyo at siya rin ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Salamat sa Diyos sapagkat alam natin kahit na nariyan ang Holy Spirit kung minsan hindi natin siya nabibigyan ng pansin. Naririyan siya pero hindi siya bossy. Oo, nakatira siya pero residente lang siya at hindi siya presidente. Ang ibig sabihin nun, hindi siya ang boss. Hindi siya ang nasusunod. Ikaw pa rin ang nasusunod. Kaya ang buhay mo ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat hindi mo pinagkakatiwala sa Kanya ang buhay mo, ang mga desisyon mo, ikaw na lahat ang nasusunod. Hindi ang Holy Spirit. Kinakailangan matuto tayo. Paano tayo makakatawid sa krisis na ito? We cannot without the Holy Spirit. Kailangan natin ng banal na Spirit. Nakatira sa atin at siya ang kumando in chief. Ibig sabihin, susundin mo siya. Ano man ang naisin niya, susundin mo. Hindi ikaw ang dapat masunod. That alone, yun lang ang pwede mong gawin para ma-honor mo at mag-glorify mo ang Diyos sa buhay. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Lahat po tayo ay nasa ganitong pagsubok, nasa ganitong crisis. Marami pa tayong dandaanan pa. Marami pang padating. Kaya kinakailangan magpakalakas tayo. Be strong in the Lord, ang sabi ng Ephesians 6:10, and in the power of His might. Sa kapangyarihan, hindi ng ating sarili, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin sa mga kailangan. Tumapit tayo sa Diyos. Ang Holy Spirit ang makatutulong sa atin sa mga ganitong sitwasyon. Kaya iniwan ng Diyos o pinadala ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin para maging karamay natin sa lahat ng dadaanan natin sa lupang ito. Kailangan natin siya. Wala tayong magagawa kung wala siya. Kaya kinakailangan dependent tayo sa banal na Espiritu. Lagi natin sasabihin, Holy Spirit, we need you. Mag-stay tayo sa presensya ng Diyos. Kausapin natin siya. Makipag-fellowship tayo sa Kanya. May mga times of refreshing na sinasabi na naroon ang presensya ng Panginoon. At
man ay pastor, manggagawa, pangkaraniwang miyembro, pangkaraniwang tao. Lord, lahat kami nangangailangan sa inyo. Lahat kami, Panginoon, walang magagawa sa aming sarili. Malibang tulungan niyo po kami. Kayo, Diyos, hinihiling po namin sa iyo. Katagpuin niyo po sila. Hayaan niyo po kayo maging focus, Panginoon, ng aming mga isipan at aming puso. Kapag kami tumitingin sa mga sitwasyon, kami ay nababahala. Kami ay nag-worry, Panginoon. Natatakot, nangangamba. Pero pag sa inyo kami nakatingin, alam mo namin, Panginoon, kaya mo lahat ng mga bagay. At walang imposible sa iyo. Kumilos po kayo. Hayaan niyo po, Panginoon, mahubog ang karakter namin habang meron mga tribunasyon at kahirapang paglalagay. Mas lalo kami maging malapit sa inyo. Mas lalo kami maging sensitive sa banal na Espiritu. Lalo kami